Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ang salita ng Diyos at si Kristo manahan sa atin. No? In psalms, in hymns, in spiritual songs. Bakit kayo umaawit, pastor? Bakit kayo nagsasamba? Bakit kayo nagpupuri sa Panginoon? Dahil nanahan si Kristo sa amin. Are you listening? Dati ba gusto nating umawit sa Panginoon? Hindi, di ba? Ang inaawit lang natin dati, di ko na mapipigilan ang kaligaya. Yun ang inaawit natin dati. Pero ngayon, nung pumasok si Kristo at nanahan si Kristo sa atin, umawit na tayo ng, inibig mo ako. Ay, favorite song yan ni Brother Thirdy. Okay? What is your favorite song, Thirdy? Sabi siya, pinipig mo ako. Pinipig mo ako. No, hindi siya, that's not pinipig. That's inibig, alright? He loves that song. Pag naririnig niya yan sa mga virtual Wednesday prayer meeting, umaawit siya. Alright? So, dati, I love also that song, yung ako'y umaawit noon. Umaawit ako noon. Ngunit, hindi para sa Diyos. Tama ba? Tama ba yung kanta? Maawit tayo dati pero hindi sa Panginoon. Pero nung nanahan si Kristo sa atin, sino po sa atin dito, tinanggap mo na si Kristo? Raise your hand. Tinanggap mo na siya. Okay, nung tinanggap mo na siya, nanahan siya sa'yo. At nung nanahan siya sa'yo, napaawit ka. Amen? Napaawit ka para sa Panginoon. By the way, hindi po lahat ng tao gustong umawit para sa Panginoon. Are you listening? Lalong-lalo na pag wala si Kristo sa ating buhay. But when Christ dwell in us, sabi dun sa verse, and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing grace in your hearts to the Lord. But the first line says there, let the word of Christ dwell in you. Okay? Manahan. Ano ibig sabihin ng manahan? Tumira. Okay? Pumasok, nanahan, tumira, dwell. He dwells in you, no? Inhabit. Ano pang ibang word? Ginawa kanyang tahanan, no? Ginawa kanyang lugar kung saan siya uuwi. Okay? Pero ang difference lang, pag mananahan na si Kristo sa atin, hindi na siya lalabas. Amen? Because that is His purpose. Kung bakit siya namatay, for Him to turn into a spirit, and when we accept Him as our personal Lord and Savior, mananahan siya sa atin. Kaya nga, mapapansin natin, pag ang tao tumanggap kay Kristo at manahan si Kristo sa buhay nila, babaguhin. Makikita natin yung pagbabago ng kanyang buhay. Amen? Mahirap baguhin ang sarili natin, tama ba ako? Pero pag si Kristo ay manahan sa iyo, siya na yung magbabago ng iyong buhay. So we will understand kung anong ibig sabihin ng manahan, tumira, okay? Dati, yung bahay namin sa Cebu ay meron kaming boarding house yung bahay namin, no? Nakatira kami sa baba. Pero yung second floor namin, may second floor kami. Pero yung second floor namin ay puro rooms. May pwedeng mag-board yung mga college, mga nagtatrabaho sa SM or call center. Yung kwarto ko nandun din sa taas, kaya yung mga kasama kong mga boarders, bata pa ako nun, high school pa ako nun. So iba-ibang klaseng tao yung mga nakakasama ko doon. Okay? May iba-ibang attitude, iba-ibang mga style, iba-iba yung mga ugali nila, iba-iba yung mga kinahiligan nila. Kaya even though konti lang kami sa bahay, yung bilang pamilya, pero I feel like ang dami namin. Kasi kinukonsider ko silang ate, kinukonsider ko silang kuya, kaya parang kapatid na rin yung turing sa kanila. Kaya I really miss them at hindi ko sila makakalimutan, growing up together with them. Kasi meron nag-rent sila for how many years, na parang natuturing ko na rin silang mga kapatid. So that is what it means to dwell, tumira, nag-board. Okay? And when there's a different person na tumira sa bahay ninyo, parang magbabago yung magbabago yung mood mo, yung excitement, Kailan kaya uuwi si kuya?
Ano? Uy, kuya, meron akong favorite doon na border ay kalaro ko ng chess. Ma-excite ako. Kailan kaya uwi si kuya ngayon? Maglalaro kami ng chess. Ano? So, that gave me an excitement sa mga panahon yun nung bata pa ko doon sa bahay na yun. Now listen here, when we accept Christ sa buhay natin, para siyang tumira sa atin. And that brings an excitement, a new excitement sa iyong buhay. A different life na ma-experience mo compared sa dati mong buhay. Amen? Kasi merong bagong tumira eh. Bagong personality, bagong hilig, bagong buhay, bagong gawain. Kaya, pag ang tao, tinanggap niya si Kristo at nanahan si Kristo sa kanyang buhay, everything will change. Nakuha mo? Everything will change. Pag manahan na si Kristo sa iyong buhay. Meron akong question yung umagang ito. Sigurado ka ba na si Kristo nanahan na sa iyo? Tumira na kaya talaga siya sa akin? May napapansin ka bang pagbabago? Sa kinikilos mo, sa gusto mong gawin, sa excitement mo, sa kaligayahan mo sa buhay. Maawit tayo, ligaya ng buhay. Pag kilala mo si Kristo, di ba? Pag magkakaroon ka ng Kristo sa buhay mo, magkakaroon ka ng new excitement. Anyway, I would like to bring the message ngayong umagang ito, Christ, our new resident. Amen? Ano ba resident sa Tagalog? Bagong residente. Bagong residente. Meron tayong bagong residente. Cute ba? Cute? Yeah. Merong bagong nakatira. Merong bagong titira dito. Lalaki, babae? Di pa tayo sigurado. May bagong titira. Di ba? Pag mayroong bagong titira sa bahay mo, nandun yung excitement. No? Nandun yung something na mararamdaman mo like not a usual thing na mangyayari sa buhay natin. Amen? Sa bahay natin. Okay? Paano kaya pag si Kristo ay siya yung bagong residente sa ating buhay? Hello? Paano kaya pag si Kristo yung magre-reside? Paano kaya pag si Kristo yung bagong titira sa buhay mo? Nako-confuse ako, Pastor. Ganito kasi yan. Dati, nung lumaki tayo sa mundong ito, for sure, wala pa si Kristo sa atin. Are you listening? Wala pa. Hindi pa natin siya kilala. Naririnig natin yung pangalan niya, but He will not dwell sa ating buhay hanggat hindi natin siya tatanggapin. Hanggat hindi siya papasok sa ating buhay. At when the time that you accept Him as your Lord and personal Savior, titira siya, no? Mananahan siya sa buhay natin. Kaya siya yung magiging bagong resident sa buhay mo. Naintindihan nyo? Diretso tayo. Number 1, He will decide. Okay. Pag titira siya sa buhay mo, ano ang authority niya? Ano ang papel niya? Pagpapasok siya sa buhay mo. Number 1 is He will what? He will decide. Now, meron akong napanood sa YouTube, isang lalaki, taga-boss niya. Alam niyo yung boss niya? Hindi ko rin alam kung saan yun. Malapit sa Italy. And yung misis niya, meron siyang, nagpatayo sila ng bahay, And then, nung dinesign niya na yung bahay, gumawa siya ng living room, kwarto. Nung nakita ng asawa niya, hindi niya nagustuhan yung design ng bahay. Gusto niya, ayoko kasi yung nakaharap doon sa ayoko nakikita yan. Gusto ko, nakikita ko yung sunrise. Okay, dinesign na naman ng nilipat na naman niya. Mahirap kaya yun, Ililipat mo yung, pastor? Maglilipat ka ng, yung kwarto, nakatayo na yung kwarto,
nandun na yung kwarto, sililipat mo na naman yung kwarto doon sa likod para makita lang niya yung sunset, no? Nilipat na naman niya. Ngayon, nung nalipat na yung kwarto at nandun niya yung sala, ganyan, ayaw din naman niya yung sala nandoon. Gusto niya doon sa likod banda. Kasi gusto niya yung ganun yung entrance. Ano? Inayos na naman niya. Ano? Dinesign na naman niya yung bahay. Ngayon pagkatapos, nung nakita ng misis niya, meron na namang pinapaulit yung misis niya. Napakamot itong asawa niya. Sabi niya, ang dami namang gusto ng misis ko. Gusto niya dito, tapos doon na naman, palipat-lipat. Kaya ang ginawa niya sa bahay, ginawa niya ng rotating, alam mo yon, para iikot yung bahay. Para iba-iba yung view na makikita. Pag ayaw niya na ganong view, pindutin mo lang ito at iikot yung bahay natin. Pag gusto mong sunrise, makikita mo yung sunrise, pindutin mo lang ito, tapos makikita mo yung sunrise, stop mo. Yan. Pag gusto mong makita yung sunset, pindutin mo na naman ulit, gagawin na naman yung bahay. Tapos makikita mo yung... Totoo ito, panoorin nyo. Isang asawa na nag-invento, no? Isang husband na nag-invent ng bahay na rotating house ang tawag. Okay? Kaya pag meron kayong mga asawa na magulo, na yung parang gusto ko, ganito yung design, gusto ko yan, meron tayong solusyon. Iikot niyo yung bahay. Magpatulong kayo kay Pastor Gani. Kaya mong gawin yan, Pastor? For sure, Sister Sherlyn, baka meron siyang mga reklamo, Pastor, na gusto ko ilipat yung entrance sa likod. Ha? Sasabihin ni Sister Sherlyn, ayoko na yung entrance, gusto ko yung entrance sa likod. Walang problema. Lagyan ni Pastor Ganay ng parang rotating gear. Pindutin lang ni Sister Sherlyn, gagano na yung bahay. Di ba? At meron pang speed. Kung gusto mo mabilis yung pag-ikot, yung ganon. Okay? Alright? Kasi he gave the decision to his wife kung ano yung magiging forma ng bahay. Are you listening? Depende yan kung sino yung magde-decide. Depende yan kung sino yung may gusto. Pero tayo, nung tinanggap natin si Kristo, the question this morning is, sino na ang magdidesisyon sa buhay mo ngayon? Amen? Nasanay po tayo, growing up, nasanay po tayo na tayo yung magde-decide sa buhay natin. Are you listening? Meron tayong pangarap, meron tayong gustong gawin, meron tayong gusto ko ganito yung buhay ko, gusto ko ganito yung magiging buhay ko, no? In the future, gusto kong ganyan, no? Gusto ko yung asawa ko magiging parang kamukhang Koreano, no? Gusto ko magkakaroon ng 5 anak, Gusto ko ganito. Alam mo, ang dami nating plano sa buhay, pero iba pala yung nakaplano ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya nga maraming disappointment sa buhay. Akala natin, failure tayo sa buhay. Kasi, meron tayong iniisip na yun yung kagustuhan natin na mangyari. Makinig po kayo. Pagtatanggapin natin si Kristo sa buhay mo, pagtatanggapin mo si Kristo sa buhay mo at manahan siya sa buhay mo, the real question this morning is, sino na ngayon ang magdedesisyon? Amen? Matanong ko kayo ulit, sino pong nakatanggap kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon mo? Ibig sabihin nun, pag tinanggap mo na si Kristo at magiging resident na siya sa buhay mo, titira na siya sa buhay mo, hahayaan mo ba siya na siya ang magdi-decide? That's a big question, amen? Kasi marami po sa atin na tumanggap kay Kristo, pero tayo pa rin ang nasusunod. Nakuha mo? Kung ako lang yung lalaki doon at yung sabi ng asawa, gusto ko ganito, gusto ko sunset dito, gusto ko makikita ko yung sunrise, makikita ko rin yung sunset. Paano mo gagawin yun? No? Yung kwarto mo na makikita mo yung sunrise at makikita mo yung sunset, ang gagawin ko, siya yung papaikutin ko. Umikot ka.
Mm. Pag-iikot na yung asawa, basta makikita niya, ang dami ko na nakikita. Ha? Pati stars nakikita ko na. May buwan, may mga stars. I'm just kidding. Kung ako lang yung naging asawa doon, no? Depende yan kung sino yung masusunod. Amen? Pagsasabihin ng husband, ako yung masusunod. Ganito yung forma ng bahay natin. Amen? Gusto ko makikita mo palagi stars. Kaya ang bintana nasa taas. Okay? Listen here. Ang dami nating gusto. Amen? Dami nating gusto sa buhay. Pero nung tinanggap mo si Kristo, sino na ngayon ang masusunod? Madali lang sabihin si Kristo, di ba? Pero meron tayong sariling kagustuhan na pinipilit pa rin natin. Totoo ba talagang hinayaan mo siya? Okay, Lord, since na tinanggap ko na kayo sa buhay ko, ikaw na ngayon ang masusunod sa buhay ko. Hello? Marami kasi sa mga pamilya ngayon, mga mag-asawa na ang masusunod yung asawa, di ba? Meron din masusunod yung husband, meron din masusunod yung mga anak, may masusunod yung mga apo, no? Anong kagustuhan nila? Okay. Ang gusto ko pumunta ng Palawan. Gusto ni punta tayo ng Palawan, di ba? Gusto ko doon, pumunta tayo doon. Di ba? Oh. Buti na lang hindi si Ryan masusunod. Sabi ni Ryan, gusto ko magbakasyon tayo. Gusto to punta tayo ng mall. Gusto tayo maglaro, di ba? O yung anak ko, pag pupunta kami ng mall, gusto nila doon sa mga, yung mga kids, yung mga palaruan doon sa taas, mga balls, gano'n. Oh, hindi! Pagod na ako. Uwi na tayo. Wala silang magagawa. Uwi na tayo! Okay? Hindi, kakain muna tayo. No! Doon na sa bahay. Kakain tayo ng kasi gusto ko nang matulog, gusto ko nang magpahinga. Okay? So listen here. Ang daming pwede mag-decide sa buhay natin. Are you listening? Pero nung tinanggap mo si Kristo, sino na ngayon ang masusunod? Number 1, kung titira siya sa buhay mo, pagmanahan siya sa buhay mo, He will what? He will decide. Ulitin ko, hindi po lahat ng tumanggap kay Kristo, hinayaan natin si Kristo na siya yung mag-decide. Kung hindi, nandoon pa rin yung sarili nating kagustuhan. Nandoon pa rin yung sarili natin, pinipilit pa rin natin yung kung ano yung gusto natin, kung anong plano natin sa buhay natin. But kung totoo kang tumanggap kay Kristo at nanahan si Kristo sa iyo, hayaan mo siya. Amen? That He should be the one to decide sa buhay mo. Number 2, hindi lang He will decide, He will design. Hindi lang siya magdedesisyon, kung hindi, siya din yung mag-de-design. Are you listening? Marami tayong gusto. Kung kayo lang masusunod, anong gusto nyong bahay? Forma ng bahay. Maraming gusto nilang tumira sa mga condo, no? They want that kind of life, yung parang nightlife, no? Marapit lang sa mall, across the street, Gusto nila lang ganun. Ako naman, gusto ko yung nasa liblib, na nakatago yung bahay ko ng malayo sa sibilisasyon. Gusto ko nga underground yung bahay ko, yung pwede bang gawin yung pastor, yung underground yung bahay? Okay? Wala kang maririnig na videoke. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan. Palagi mong naririnig yung di ka nakakatulog. Amen? Alright? So, kung kayo yung masusunod, kung anong gustong forma ng bahay nyo, ano ang gusto mo? Anong kulay? Gusto ko yung pink. Pink yung bahay ko. Alright? Iba-iba yung gusto natin, tama? Merong mga gusto nila malapit sa daan. Merong mga gusto sa sulok. Meron ding mga gusto sa bundok. Amen? Gusto ko sa bundok para tanaw ko yung makikita ko na yung langit. Gusto ko naman sa dagat para maririnig ko yung
yung alon. Amen? Sarap matulog yan sa alon, di ba? Natulog na tayo dun sa resort. Okay? Naririnig natin, umaawit tayo sa Panginoon, no? Naririnig natin yung alon. But, pag tumira na si Kristo sa buhay mo, pag titira niya siya sa buhay mo, hahayaan mo ba siya na siya yung magdi-design ng buhay mo? Hello? Magdi-design ng buhay mo. Kaya nga, maraming mga tao na tumanggap kay Kristo ay nagbago sila. Hindi na ikaw yung nakilala ko dati. Ibang-iba ka na. Ha? Parang hindi na kita nakikilala. Alright? Listen here. If Christ will dwell in our life, parang hindi na tayo makikilala ng tao. Amen? Kasi yung sarili nating style, sarili nating kagustuhan, even sa panamit natin. Amen? Okay? Ganito tayo manamit dati, pero nung pumasok na si Kristo, binago pati yung itsura natin. Amen? Pati yung style natin, pati yung hilig natin. Bakit, pastor? Meron ka bang hilig dati, pastor, na hindi mo na ginagawa ngayon? Oo. Nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko, kung anong kagustuhan ni Kristo, yun yung nangyayari sa buhay ko. Amen? Number one, because I let Him decide. Pangalawa, I let Him design. Okay? Hinahayaan ko siyang i-design. The same let's say for example, pupunta ka maglilipat bahay ka, no? Lilipat ka ng bahay at merong bagong bahay na natitirhan nyo, pero nakagawa na. Pero ayaw mo yung forma, no? Kaya gusto mong baguhin, no? I-rearrange mo. Bakit, pastor? Tsaka ayaw mo yung kulay, no? Ayaw mo yung kulay ng pintura, babaguhin mo. Overall, no? Napakarumi, lilinisan mo. No, babaguhin mo, itatransform mo yung bahay according sa sarili mong kagustuhan. I-design mo sa sarili mong kagustuhan. Alam mo, yun yung ministry ni Kristo sa buhay natin. Pagpapasok siya sa buhay natin, babaguhin niya lahat. Amen? Babaguhin niya lahat. Sabi ko nga, pagpapasok si Kristo sa buhay mo, ang pinakauna niyang gagawin, general cleaning. General cleaning. Ang dami niyang kailangang linisin. Amen? Ang dami niyang kailangang i-rearrange. Ang dami niyang kailangang baguhin. Ang dami niyang kailangang i-design sa ating buhay mo. Sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Mabago. Magbabago yung buhay mo. Kasi merong bagong tumira. Hello? Merong bagong tumira. Ano po ang pagbabago na nakikita natin sa buhay natin? Simula nung tinanggap natin si Kristo. Meron bang nagbago? No? Taste mo, the way ka manalita, ugali, style, mga gawain, mga habits. Hindi mo na nagagawa yun dati. Una, dahil hinayaan mo siya na siya yung mag-decide. Pangalawa, hinayaan mo siya na siya yung mag-design. Ibig sabihin, meron kaming bahay dati na yung tatay ko kasi mahilig siyang mahilig siyang karpintero. Hindi naman siya karpintero, driver siya eh. Pero pag wala siyang trabaho, ang dami niyang inaayos-ayos. Yung hagdanan nga namin, nakailang beses nang lipat-lipat. Kaya pag may bisita kami, nung nakaraang buwan, pagbalik niya sa amin, ito ba yung bahay nila? Hindi ko na alam kung ito ba yung bahay nila. Hindi na ako sigurado kasi nabago na yung forma eh. Pabago-bago yung forma. Siya rin naman yung sumisira sa bahay namin. Kasi pag umuwi siyang lasing, sinisira niya yung bahay. Kaya sirang-sira yung bahay namin. Pagising niya ng umaga, ba't sirang yung bahay natin?
Tara, mag-ayos tayo. Oh, sipag ni tatay. Lasing nga. Pag lasing siya, pag lasing niya, sisirain niya yung ano namin, buong bahay namin. Kaya pagising niya ng umaga, siya rin naman mag-aayos. Napakasipag naman ni tatay ko. Kaya iba-iba yung forma ng ano namin, ng bahay namin. Okay? The same with our life. Amen? Pagtatanggapin mo si Kristo at manahan siya, itatransform niya yung buhay mo. I-design niya yung buhay mo. Na hindi ka na makikilala ng ibang taong nakakakilala sa iyo dati. Ikaw pa ba yan? Ha? Tapos lalo na pamaririnig sa iyo ang salita ng Diyos. Sasabihin ng kaibigan mo, "Huy, alam mo, sama ka sa amin. Anong gagawin natin?" Awit tayo, "Di ko na mapipigilan ang kaligayahan." Sabihin mo, "Ay, hindi yata nakakabuti yan." Amen? Kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, amen? Meron ka ng mga words na naririnig mo na hindi naririnig ng mga kaibigan mo dati. Amen? Kasi sabi ni Lord, amen? Lumalabas na ba sa bibig mo yan? Amen? Lumalabas na ba sa bibig mo yan? Kung lumalabas na yan sa bibig, pag lumalabas na yan sa bibig mo, ibig sabihin, meron ng nanahan sa'yo na hinahayaan mong siya yung magbabago at magdi-design ng iyong buhay. Are you listening? And that's normal when a person accepts Jesus Christ. Okay? Ang problema, pag walang nagbago sa buhay mo, ikaw pa rin. Walang nangyayaring pagbabago. Okay? It's either hindi mo siya hinahayaang mag-decide or hindi pa talaga siya nanahan sa buhay mo. Wala pa talagang Kristo nananahan sa buhay mo. Number 1, ano ngayon? He will decide. Number 2, He will design. Number 3, He will destine. Okay? He will destine. Alright? Alam mo, Pastor, meron akong hinihintay talaga sa buhay ko. Ano yun? Yung destiny ko. Hinihintay ko yung destiny. Alright? He will destine. Bakit, Pastor? Bakit? Kailangan ba ng destiny yung bahay? Hindi naman umaalis yung bahay. Kung nasaan yung bahay, hindi naman pwedeng i-destine yun sa ibang lugar. What he's trying to say is, sabi ng Bible, okay, there's a verse right here. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son so that He might be the firstborn among many brethren. Sabi dito, kung sino po yung niligtas ng Panginoon at tinawag ng Panginoon, dinestinate din sila. Tinakda rin sila para magbago sila na kagaya ni Kristo. That He might be the firstborn among many brethren. Of course, pag gagawa ka ng bahay, siyempre meron kang plano talaga doon. Hindi lang ngayon, Kung hindi in the future, di ba? Gusto ko matibay talaga ang bahay na ito. Kasi gusto ko na tatagal talaga siya. Sa mga bagyo, mga baha. Gusto ko kasi na safe yung mga anak ko paglaki nila, o gusto ko dito na rin sila titira, na pangmatagalan. Okay? That you are building a house kasi iniisip mo kung para saan, in the future na pwede pa siyang magamit. Dinestin tayo. Now, nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, hindi lang hinahayaan natin siyang mag-decide, hindi lang i-design niya, kung hindi, dinestin din niya yung buhay natin. Hello? It means to say, binigyan niya yung direction ng ating buhay. Nakuha nyo? Nagkaroon ka ng direksyon. Dati yung buhay mo walang direksyon. Yung buhay mo, hindi mo alam kung anong plano mo, Dati, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo bukas.
Kahit naman ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Pero alam natin na ang Kristo na tinanggap natin sa buhay natin, siya yung magdadala sa atin at magbibigay sa atin ng direksyon sa ating mga buhay. Magkakaroon ka ng sense of direction. Magkakaroon ka ng sense of knowing kung saan tutungo yung buhay mo. Are you listening? At yun yung nagbibigay excitement sa iyong buhay. Makinig po kayo. The time that you have accepted Christ as your Lord and Savior, nagkaroon ba ng sense of direction? Nagkaroon ka ba ng sense of direction? Hello? Nagkaroon ka ba ng sense of direction ever since that you have accepted Christ? Kasi, pagpapasok siya sa buhay mo at maninirahan siya sa buhay mo, magkakaroon ka ng plano. Amen? Magkakaroon ka ng patutunguhan. Magkakaroon ka ng direksyon according to His own purpose. Na dati wala kang ganung plano. Amen? Na dati wala kang planong magsamba sa Panginoon. Wala kang planong maglingkod sa Panginoon. No? Wala kang planong magpagamit sa Panginoon. But when you accepted Christ, dinala ka niya at binigyan ka na niya ng direksyon sa buhay mo. Even though meron tayong sariling plano. No? Even though marami tayong... Kaya ngayon, nagkakaroon ng conflict. Ang taong tumanggap kay Kristo, nagkakaroon ka na ng conflict between kung sino po yung masusunod sa buhay natin, kung si Kristo ba or tayo pa rin. Because when you accept Christ in your life, kung meron kang plano, si Kristo, meron din siyang plano para sa'yo. Are you listening? And the question ngayong umagang ito, sino ang masusunod? Sino ang masusunod sa buhay mo? That will always be a question to be answered para po sa atin. Alam ko po, marami sa atin, meron tayong sariling kagustuhan. Amen? Meron tayong sariling hilig. Meron kang ginagawa dati, nakasanayan mong gawin. But when you accept Christ, it is totally a different life. Things will never be the same again. Magbabago yung buhay. Because Christ is the source of our change, of our transformation in life. Kaya ang tao na merong Kristo, iba ka na. Magbabago ka na. But the real question ngayong umagang ito, hindi magkakaroon ng pagbabago yung buhay mo kung hindi mo siya hahayaang magdesisyon para sa buhay mo. Bakit, Pastor? Ano bang gagawin niya sa buhay ko? He will decide. No, He will decide. Number 2, He will design and He will destine. Dadalhin ka niya sa sarili niyang kagustuhan. Matanong ko kayo, hahayaan mo ba si Kristo na dalhin ka sa kalooban niya? Hello? Hahayaan mo ba si Kristo? No? Hahayaan mo ba si Kristo na dadalhin ka niya sa sarili niyang kalooban, sa sarili niyang kagustuhan, at sa sarili niyang plano? Would you let Him decide for your life right now? Alam mo, ang daming pwedeng mag-decide sa buhay natin. Pwedeng ikaw, pwede yung ibang tao. Pwedeng ibang tao mag-decide sa buhay mo. But when you accept Christ, kaya hindi po, normal na po na sometimes mako-confuse tayo, no? Sa ating buhay kung sino yung susundin natin. But it is just up to us. Because the moment you accept Christ in your life, it will always be a decision to make. Kung sino ang susundin natin. The real question this morning, pagtatanggapin mo siya sa buhay mo, would you let Him decide? Would you let Him design? And would you let Him destine you to His purpose? Let's bow down our head and close our eyes. The decision is up to you right now. The real purpose kung bakit natin tatanggapin si Kristo, because He wants
Gusto niyang manguna o pangunahan yung buhay mo. Gusto niyang pumasok sa buhay mo dahil gusto niyang baguhin ang buhay mo. Gusto niyang tumira sa buhay mo. Gusto kanyang samahan all the way. All the way sa buhay mo hanggang sa katapusan ng buhay mo. And even after this life. Kaya nga may tinatawag tayong kaligtasan eh. Pag ang tao, tinanggap niya si Kristo, magkakaroon siya ng kaligtasan. Why? It is because safe ka na. Kasi meron ka ng Kristo eh. Nanirahan na si Kristo sa buhay mo. He will decide, He will design, and He will destine your life. And even your eternal life. Pastor, hindi ako sigurado, Pastor, kung saan ako pupunta, langit ba or impyerno. Alam mo, kung tatanggapin mo si Kristo, of course, He is your destiny. Dadalhin ka niya sa buhay na walang hanggan. That's our final destination. Ang final destination ng tao, pagkatapos ng kamatayan na ito, depende kung tinanggap mo ba siya or hindi. Kung tinanggap mo siya at nanirahan siya sa buhay mo, dadalhin ka niya sa langit. Pero kung hindi mo pa siya natanggap, alam mo na kung saan ka tutungo. Dahil merong impyerno na naghihintay para sa atin. Pastor, hindi ako sigurado. Pastor, hindi ko alam kung meron na talagang Kristo na nanirahan sa buhay ko kasi wala naman ako nakikitang pagbabago. Pastor, hindi ako sigurado kung hindi ko alam kung ako pa ba yung nagde-decide or ibang tao o ang Diyos mismo na yung nagde-decide para sa buhay ko. Hindi ko alam, Pastor, kung ang nagde-design sa buhay at nagde-destine sa buhay ko ay ang Panginoon. Kasi feeling ko ako pa rin eh. Feeling ko, Pastor, ako pa rin yung nasusunod. Feeling ko, sarili ko pa rin kagustuhan, sarili ko pa rin style, sarili ko pa rin gawain ang ginagawa ko araw-araw. Pero gusto kong makasigurado sa buhay ko na siya yung magdadala sa akin sa pagbabago. Gusto kong tumira siya sa akin. Gusto kong dalhin niya ako sa kanyang kalooban hanggang sa langit para masiguradong akong ligtas, masigurado yung buhay ko na nasa kalooban ng Panginoon. Wala kang ibang gagawin. Siguraduhin mo, tanggapin mo si Kristo para manirahan siya sa iyong buhay. Kung meron naman po sa atin dito, Pastor, hindi pa ako tiyak, Pastor. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado kung meron akong Kristo. I will give you a chance this morning. Tatanggapin mo ba siya bilang sarili mong tagapagligtas? Meron po ba sa atin dito, Pastor, gusto kong makasigurado, I want to accept Christ. Gusto kong tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng aking buhay. Meron po ba sa atin dito? Wala pong nakakita, just itaas mo lang yung kamay kung meron po sa atin dito. Gusto kong makasigurado, Pastor, tatanggapin ko siya. Gusto kong maligtas. Gusto kong magkakaroon ng sense of direction ng aking buhay. Gusto ko, pagdating ng panahon, pagkatapos ng buhay na ito, siya mismo ang magdadala siya sa langit. Gusto kong makasigurado, tanggapin ko siya, tatanggapin ko siya ngayong umagang ito. Meron po ba sa atin dito na hindi pa sigurado? Would you raise your hand? Would you raise your hand? Meron po ba sa atin? Alright? Pastor, gusto ko that in my life, meron akong makikitang pagbabago. Gusto ko, Pastor, na siya yung manguna sa buhay ko. Bibigyan ko siya ng authority, full authority to decide for my life. Dahil hindi ko alam na ang desisyon na gagawin ko sa buhay ko ay nakakatulong para sa akin o nakakabuti para sa akin. But I want Christ to decide for me. I want Christ to make a decision for my life. Hahayaan ko siya na magdesisyon. Hayaan ko siya na mag-design. Hahayaan ko siya, Pastor, na dadalhin niya ako sa kanyang kalooban. Pastor, please pray for me na dadalhin ako sa kalooban ng Panginoon. Meron po ba sa atin dito? Would you raise your hand? Dadalhin ko. Amen. I see your hand. Sino pa po? Dadalhin ako sa kalooban. Amen. Sino pa po? Amen. Amen. I'll pray for you. I'll pray for you. Please pray for me, Pastor.
na hindi po mapapasama yung buhay ko. Hindi ako mapapahamak sa buhay ko. Hindi ako magkakamali sa desisyon na gagawin ko. And whatever, kung ano yung makikita ng tao sa aking buhay, gusto ko makikita nila si Kristo. Dahil tumira siya at nanahan siya sa aking buhay. Would you allow Him? Hahayaan mo ba siya na manguna at dalhin ka niya sa sarili niyang kalooban at sa sarili niyang kagustuhan? Tayo po tayo. Everybody stand and let's sing this song, ano?